Magandang umaga po at welcome sa programang Bawal ang Pikon. Sabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at napapanood din tayo sa ating live stream sa pamamagitan po ng untvweb.com at maging sa ating Facebook Live at ganun din po sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Para po sa ating mga kababayan, kagaya na aming pinangako sa inyo, ang ating binibigyan ng pagkakataon ngayon ay ang ating mga kumakandidato sa national positions para po makilala ninyo, malaman ninyo at makagawa na kayo kung ano ang inyong ilalagay sa inyong mga balota. Sino ang inyong mga mapipili sa kanila na nag-a-apply sa atin para maging mga senador ng ating bayan, mga mambabatas na babalangkas ng mga batas na ating mapapakinabangan. Kung dati po nagbabalita ito, ngayon po siya mismo ang laman ng balita. Dahil mula sa pagiging mamamahayag ay ibig niyang pasukin ang mundo ng politika. Ano kaya ang mga iniisip niya na maaaring maitulong niya sa ating sambayanan kung sakaling siya po ay maluluklok sa Senado? Panoorin niyo muna ito. Baguhan mang maituturing sa masalimuot na mundo ng politika, mulat naman daw ang kanyang mga mata sa iba't ibang isyu at dilemang kinakaharap ngayon ng ating lipunan. Siya si Rodrigo De Feo Manicad Jr. o mas kilala bilang si Jiggy Manicad. Nakilala sa larangan ng media bilang isang mamamahayag. Naging manunulat sa ilang istasyon ng telebisyon, kinalaunay naging reporter at newscaster. Dahil natural na sa kanyang larangan na malaman ang iba't ibang isyung nangyayari sa bansa, ito umano ang nagtulak sa kanya upang pasukin ang magulong mundo ng politika. Ngunit ang tanong pa rin ngayon ng nakararami, hindi kaya masyado pang maaga upang hangarin niya agad ang isang pwesto sa Senado? Sapat na ba ang kanyang kakayahan upang maging isang mambabatas? Magiging bentahe niya kaya ang pagiging isang dating media personality upang makuha ang naturang posisyon? Papaano niya rin kaya gagamitin ang dating propesyon bilang isang mamamahayag sa kanyang pagnanais na maging isang lingkod bayan? At ano-ano kaya ang mga hakbang na kanyang gagawin upang maibigay niya sa mga Pilipino ang palasak nating naririnig na serbisyong totoo? Para po lubos niyong makilala ating panauhin, let's welcome to the program broadcast journalist and senatorial candidate for 2019 elections, Jiggy Manicad. Hi, Jiggy. Welcome. Nice to see you again. Salamat po, kuya. Oo, mahaba-habang panahon, ha? Hindi lang 10 years. Oo, mahaba-habang panahon. Ilang taong ka na ba? 45 this year. Oh, 45 this year. Oh, bata pa. Ano naman ang nakain mo? At medyo, alam mo sa atin, gano'n eh. Di ba? Parang, kasi ako, pagka tinanong ng kaibigan, pasukin ko ba to? Di ba? Parang, sabi nga, pagka kaibigan mo, huwag mo itulak magpolitika. Ngayon, pag may nagtutulak sa'yo magpolitika, karamihan galit sa'yo. Hindi mo kaibigan yun. Parang galit kaya ta sa akin. Tinutulak mo ako sa politika. No? Pero, what made you decide? Everyday kasi, kuya, di ba, as reporter, nasa labas tayo. So, nakakasalamuha mo yung lahat ng klase ng mamamayan mula sa poorest of the poor hanggang sa talagang mayaman, mula sa mga presidente hanggang sa mga barangay chairman. So, naririnig mo din yung mga issue nila at gusto man silang damayan, ang pinakakaya kong idamay sa kanila ay gumawa ng awareness para sa kanilang mga issue. So, hindi pa yun. Bukod doon sa naririnig mo sila, yung actual na experience dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Halimbawa, taon-taon, very predictable na dadating yung gantong buwan, kukulangin yung supply ng bigas, o kaya
pag napakainit ng panahon, biglang uulan ng konti, lulutang yung mga isda sa Taal Lake o kaya sa ilang mga palaisdaan. Ganitong buwan, tatamaan ng army worms, ang mga sibuyasan. Ang tanong ko sa sarili ko, paulit-ulit lang to eh. Paulit-ulit lang yung problema ng mga Pilipino. At least sa agriculture lang yon. So, ang pinaka naging punto ko ay kaya kong gumawa ng awareness, pero yung polisiya, yung aksyon, wala akong nakikita. So, I might as well gawin ko na yon. Ako na. So you're saying this is born out of frustration sa mga nanunungkulan? Ganun ba ang... Sa isang banda. Oo. Sa isang Dahil banda. parang wala kang makita dun sa, ito dapat na-actionan, but what is happening? Yes. Parang ba't hindi ito nagagawa? Is it more of legislation than implementation? Sa isang banda, yung dapat i-overhaul mo yung ilang aspeto eh. Gaya ng halimbawa sa issue ng agriculture, i-overhaul mo talaga siya in terms of wag ka nang maglagay ng politiko doon. Ibaba mo talaga yung extension work sa mga magsasaka. Pero hindi ba yan, meron na tayong enough laws na nakakasakop dyan na kailangan lang mai-implement ng tama? Hindi pa sapat eh. Kulang pa yung may mga parang stress points na kailangang pagtibayin. So like what legislation para dyan? Kasi parang anong kakulangan ng batas na, kasi kung minsan, kailangan lang amyendahan. Diba? Yes, So, yes. Hindi naman siya kailangan. kulang. Tama. Minsan, kailangan lang ipatupad. Oo. Kasi parang hindi na ipapatupad ng tao. Minsan, kailangan lang ng budget. Kasi maraming mga batas ngayon na nandyan, hindi maipatupad in its entirety because hindi nalalagyan ng pondo or kulang sa budget. Tama, oo. May mga areas kasi na pwedeng memo lang ang issue ng department, pero ang kailangan talaga yung holistic, ako nakikita ko, yung holistic direction na lahat gagalaw. Ibig sabihin, kung inutos ng president na libre na yung irrigation, pero ang problema naman ay wala naman tubig sa mga ibang areas. So, paano malilibre yun? So, bukod sa irrigation na mas maayos, mas maganda sana na pati mechanization, post-harvest, at iba pa, holistic yung approach. Kasi pwedeng amyendahan yung existing, pwede rin namang, I think, bumuo ng bago. Kasi ngayon may rice tarification bill na, or batas na yata, hindi ko na monitor. Pero, meron pang areas na pwedeng pasukin para mabago or ma-improve yung sitwasyon ng agriculture. Isa pang case in point, disaster preparedness and management. Pinakamalaking lesson na sa atin yung Yolanda, talagang example na siya ng climate change. Pero after noon, ang dami pa ring namamatay, ang dami pa ring sakahan na nasisira pag dumadaan ng bagyo. It's very predictable na may mga ganitong mangyayaring kalamidad. Pero kung ano yung polisiya, in terms of policy, ano ba yung nabago? Wala masyado eh. Na talaga magdidirect into more on the preventive side ng mga bagay-bagay para hindi naman tayo nalalagay talaga taon-taon sa alanganin. Sino nag-influence sa'yo? Is it your own decision? You woke up one day parang thinking na kailangan siguro gumawa ako ng action by running as a senator, or may nag-influensya sa'yo? Wala eh. Kuya it's more of yung situation na everyday Na nakikita mo? nakikita natin parang nakakalungkot. Kaya namang gawin to eh. Yun nga, tama kayo, pwedeng batas, pwedeng memo lang, pwedeng amyendahan lang. But kung sino talaga yung tututok sa specific areas na to, yung specific na malapit sa puso ng mamamayan, wala akong nakikita eh. Bakit Senate agad? I mean, hindi mo ba inisip mag-Congress muna or party list or as a representative of one district? Why national kagad? More on national yung nakita natin based dun sa pag-ikot. At the same time, hindi kasi ako
naniniwala dun sa parang dito ka muna sa konsehal, vice mayor, mayor, tas congressman and then senator. Kasi parang ang nangyayari, yung ibang pananaw dyan, parang yun ang promotion nila paakyat. O kaya yun ang corporate ladder nila sa akin. Kung sa tingin ko saan ako makakatulong ng maayos, yun yung papasukin ko kasi ang target ko naman talaga is sa policy making. So ano ang specific na policy na gusto mo kaagad immediately ay mabigyan ng priority pagka dumating ka sa Senate? Linya ng agriculture, issue ng mga OFW, and disaster preparedness and management. Of course, may iba pang mga issue na on the side. So number one, talagang palakasin yung food production sa atin kasi it's either implementation, i-push mo talaga, paglaban mo yung implementation ng existing, kung hindi na siya, kung obsolete na siya, baguhin mo yun, o kaya magpasa ka ng mga bagong at pwedeng karagdagang batas na makakatulong sa kanila. Halimbawa, sa issue ng agriculture, naniniwala kasi ako na agriculture talaga susi natin. Maraming pagkain sa kanayunan na nanggagaling, mura siyang may bebenta sa mga syudad. So, ano ba nakikita natin ngayon? Mahal ang farm inputs, pesticide, abono. Lagyan natin ng ceiling yan sa presyuhan kasi yan ang mahal Yan ang mahal Diyan natatalo lalo na yung mga tenants, yung mga walang lupa. Dapat may subsidy para sa diesel gamit sa traktora at ibang mga equipment sa sakahan. At the same time, naniniwala ako na yung insurance, crop insurance, dapat mandatory, alam ng lahat. Sa Ilocos, hindi nila masyadong alam, ngayon lang sila halos gumagamit ng crop insurance. Bukod doon ay, yun nga, yung DA, at least internally, pwede nilang gawin yun. Huwag nang maglagay dyan ng politician kasi dapat ilagay dyan agriculturist talaga para yung technical aspect nun, maibaba nila sa mga magsasaka. Ngayon, pag naging productive yan, isa yan sa mga pwedeng talagang maging susi para mapababa ang inflation, ang presyuhan ng mga bilihin, lalo na ng pagkain. Anong nakikita mo? Bakit hindi nangyayari yan? At ba't hindi yan na ilalagay sa batas kung sakali man na merong kailangan ilagay sa batas? Sa dami ng mga senador na nagdaan, I mean, in the past, nakikita mo yan as a journalist na ang dami naman nandiyan dyan ng mga senador. Bobo ba lahat itong mga to? Na kailangan pa na isang Jiggy Manigat para mailagay yan sa batas? Siguro yung issue lang ng pagtutok, parang sa dami ng issue din natin bilang bansa, hindi masyado natututukan. So kung meron lang parang taong bahay, tukan natin, produksyon ng pagkain. 24 sila doon. I mean, di ba parang everybody knows that ito ang mga problema. And if they saw someone who's already kumbaga parang giving priority to this one, dapat umiiba na sila para kasi ito major na sinasabi mo Tsaka tingnan din natin yung mga kasunduan sa ASEAN, World Trade Organization, kung meron tayong kasunduan sa NAFTA, North African Free Trade, kasi ang mangyayari dito, basically talo talaga yung Pilipinas Pagka pumasok yung goods nila, hindi naman tayo makakapag-compete kasi maliit yung production natin So, kaya ang focus ko talaga is palakasin muna natin yung production at baka meron tayong pwedeng makitang pamamaraan kung paano din natin mamamanage yung impact ng pagpasok ng kanilang goods sa ating bansa. Hindi sa pagiging masyadong protectionist, pero yung management lang ng tama kasi diba, pagpasok ng asukal sa atin, mas mura yung imported kaysa yung nasa Negros. Pagpasok ng bigas, mas mura yung imported kaysa yung pinoproduce ng mga Pilipino. So, hindi mo ba nakita din sa isang paraan na ang media ay isa sa malalaking mga influensya kung bakit ang bansa kung minsan ay napupunta sa hindi tamang direksyon? Hindi ko pa masyado nakita yun, kuya, sa totoo lang. Hindi ko masyadong
napagtuunan ng pansin yun kasi tayo ay, halimbawa, pag nag-report naman ako, gagawin ko lang istorya, mag-i-interview ako at kukunin ko yung detalye, ilalahad ko sa publiko. So, in terms of yung media, kumbaga, nakaka-influence sa maling direksyon, hindi ko napagtuunan yan ng pansin, to be honest. So, ano ang nakita mong influence ng media as a broadcast journalist sa takbo ng ating pamahalaan? Kasi minsan kung sino yung sikat, kahit na hindi naman talaga makakatrabaho ng maayos, minsan nananalo. Kung sino naman yung makakatrabaho ng maayos, dahil kulang naman ng exposure, hindi naman basta't nananalo dahil kulang ng exposure. And maging ang ating government station, sa halip na kung minsan ang palabas para doon sa mga makakatulong directly sa mamamayan, na focus kung minsan sa mga home TV shopping. Alam mo yung all of those things na until now, kasi ako wala naman tayong masamang tinahapay din sa mga kasama natin sa media. Well, kaibigan din naman natin si Martin Andanar, but until now ang Channel 4 ganyan pa din ang situation hanggang sa panahon na to. Hindi pa rin, although it has improved as compared to the previous but makikita mo naman meron namang mga napipili tayo na pagbabago. Pero I don't know kung makikita mo yung programming pa rin natin, kung minsan maraming pwede sanang pakinabangang programa para doon sa directly makaka-apekto sa mamamayan. But I don't know kung paano mo ina-assess yan as a broadcast journalist. Ayaw natin na i-criticize yung sarili nating but one way or the other, we also wanted to be part of it because we know that we influence people. Doon sa filing ng COC noong October 17, kuya, isa yan din sa mga natalakay ko. Ano yung nais ko sana sa parte ng media na mangyari, na isulong. Nais ko sana na magkaroon ng tinatawag na parang culture hour. Ibig sabihin, kung highly commercialized yung media natin ngayon, magkaroon lang ng isang oras kada linggo na programa na makakatulong para makilala natin yung kultura natin, makilala natin yung iba't ibang relihiyon meron tayo, para kumbaga nagkakaroon tayo ng pagkakaintindihan bilang isang bansa. Bukod doon, kumbaga parang in terms of content, dapat mas pakapalin yung content para magkaroon ng discussion lahat sa isang issue na mahalaga para sa atin. Ang sinabi ko ito na maganda ito para hindi lang ang napapanood ng mga bata o napapanood nating lahat ay tungkol sa relasyon o kaya mga away. Instead, meron tayong pagkakakilala sa ating kultura at mapapakapal natin yung library natin of content ng mga ganitong klaseng Maganda na kultura natin ngayon dahil puro anyo nga sa'yo na Di ba? Ano sa'yo? Di ba? Parang dahil mas na-expose. Hindi, what I am parang thinking of, kasi bilang isang mamamahayag, nakita mo din naman siguro na kung minsan nauuna pa ang Jiggy Manikad na makakuha ng balita tungkol sa isang government agency at ibalita ito doon sa iyong media outlet. Kesa sa outlet ng gobyerno na yung nagsalita ay taga-gobyerno pero kulelat pa yung istasyon ng gobyerno na nakapagbalita nung ibinalita mo. Dahil mas masipag ka or mas matutok ka or things to that sort, 'di ba? Hindi mo man nakikita 'yon na isang bagay na dapat sana ay nauuna sa government station? I think manipis yung pagkaka-distribute ng personnel nila kasi kumbaga parang mas kokonti yung teams nila para sa coverage. Major beats yung nakikita ko pero in terms of ibang mga storya din, mas marami mga private stations generally kumpara sa tauhan, personnel nitong mga government station.
So, Ano nakikita mo dyan ngayon kung sakali na pwede mong i-introduce? Kasi being part of the Senate, halimbawa, and formerly nandito ka sa larangan ng media, alam mo na merong mga nasa gobyerno na pwedeng magamit. Meron ka bang iniisip dyan na kung sakali pwedeng pagbabago sa PCOO, sa ating PIA, sa mga iba-ibang mga ahensya na may kinalaman ang media? at least unahin ko muna yung sa, halimbawa sa government stations, yung labor issues dapat maging mas maayos, mas maging maayos yung kanilang kalagayan bilang media workers and media workers in general. Kasi within our industry, 'di ba, meron diyang contractualization, meron din diyang papatawag ka lang, wala kang trabaho kinabukasan. May mga ganong sitwasyon eh. Meron diyang walang OT. So, ito muna yung isa sa mga tututukan ko. Labor issues. Labor issues. And then, pagka napataas mo naman ang moral niyan kahit papano ay naniniwala ako na magiging efficient sila sa trabaho. Internally, kung paano sila papasweldohin, ano yung content, at ano yung ibabalita nila. Of course, decision na nila yon. So, yung support sa mga government agencies na may kinalaman sa communication, naniniwala ko na dapat mas maayos. Ibig sabihin, mas malaki kahit papano para may sapat silang training sa pagsusulat para hindi mas maraming mga kabataan din yung maengganyo na tumulong. Maliit man sweldo bilang government employee, pero pagtulong yung gawin. Pagtulong yung gawin para mas ma-improve yung situation nila. Provided kasi pag nakita nilang, uy, okay dito, parang masaya magtrabaho dito dahil mataas ang moral ng lahat, makakainganyo yun regardless of, I think, kung magkano man ang sweldo. So, yun muna, papataas muna yung moral by addressing yung issues na may kinalaman sa labor issues. And then, yung content naman will follow naturally kasi sisipag lahat eh. And then, yung support na magkagaling sa legislature para ma-improve yung kanila facilities, yung kanilang training, kanilang pagsusulat, kayang masuporta niya dahil every year naman may budget para dyan. Okay, quickly. Itong death penalty, in favor? Heinous crimes at saka mga corrupt officials. Okay, corrupt officials and heinous crime. Tapos yung plunder, baba natin. Wag lang 50 million kasi yung 50 million malaki na rin yun eh. Parang makakakuha ka na ng malupit na abogado nun. So, baba pa natin ng konti. Mga magkano gusto mo? Kung po pwedeng mga 5 million. 5 million na? Oo, pero million pa din, di ba? Million pa rin. Ang point ko kasi pag nagnakaw ka talaga sa government, di ba? Pag nanakaw pa rin ang category. Yung pagbaba ng criminal liability from 15 to 12. Ang ano ko ay 13. Based yan sa nakita ko ng mga batang kriminal talaga na 13 anyos ay kaya talagang gumawa ng krimen. Batang hamog, nakikita naman natin. At isa pang case in point, yung bata sa Albay na sinubukang rapin yung teacher niya. Nung nanlaban yung teacher, 13 anyos to, pinagsasaksak niya yung teacher niya. So, 13 or malapit sa 12, I think, papasok. Pero dapat hindi siya isama sa hardened criminals. Isama siya sa mga talagang yung Bahay Pag-asa, isaayos yung Bahay Pag-asa para reformation. Turuan sila ng mga classroom lessons, mga lessons ng mga skills, pananahi o kaya paggawa ng kandila, paggugupit, para paglabas nila, mararamdaman nila na meron pa rin silang pag-asa na makisalamuha ulit sa mamamayan. Hindi yung paglabas sila, lalo silang naging matigas yung loob nila. Yung proposed nila CJ Puno na federal form of government. Basta walang political dynasty, kuya. Kasi alam natin, magkakanya-kanya na yan eh. Sa isang banda, mabibigyan ng pagkakataon na talagang mas makita nila yung issue locally. Ang magiging problem, yung political dynasty, kung talagang nakabaon na yun at hindi yun nabasag, yun na yun, di mo na matatanggal yun. So sana maipasa muna yung anti-political, set yung term limits, then
saka yung federalism. Gaano kalalim ang relationship mo with the Duterte? Hindi malalim eh. Ako naman ay Pero pro-Duterte ka? may mga issues pero of course iba-iba naman tayo ng opinion like nag-present lang naman ako ng plataforma kay Ma'am Sara to be honest about it. Nakikita ko lang naman siya sa coverage and present ko lang yung aking plataforma. So, ikaw ang pumunta mismo kay Inday Sara Oh yes. para mag-apply para sa isang slate ng Senate. At to present yung plataforma ko. So yun yung sitwasyon. So, ano naman ang pangako sa ni Inday? Wala namang ano, sabi I mean, niya, in terms sir, of support, sabi niya, sir, grassroots pala talaga yung exposure nyo. And then, sige, dito sa Davao Region, at least, kaibigan natin yung 5 governors dito. Yun lang naman yung ano, But maliban doon na lang. will you be able to get the endorsement of the president as well? Sa palagay mo? To be honest, yun yung sinabi niya eh. Parang Na-endorse ka ni Pangulo? Kausapin mong nakausap mo na ba si PRRD? Sabi ko, ma'am, hindi pa kasi sa inyo na lang ko makikipag-usap. So wala pang formal na endorsement ng At saka ang ano ko naman, kuya, more on the issue ako eh. Parang tumakbo ko dahil sa issue. Nag-file ako as an independent. So, kung merong slate yung HNP, it's because yung slate nung Davao region. Dalawa yun eh. So, hindi ko pa rin alam kung paano magiging dynamics. To be honest. So, how much money are you willing to spend for this election? I mean, your own money. My own money, siguro maliit lang. Maliit lang. Pero kasi, nag-work yung aking campaign through volunteers. Halimbawa, mga classmate ko nung high school na magpapaprint ng tarpaulin o kaya pocket calendar na pinamimigay namin. Ito yung pinamimigay namin, donation lang ho yan. Contribution ng kamag-anak na may kaya, yung ganong klase. So, siguro range from, makakaipon ako, estimate kung may ipon na po pwede magamit, siguro mga 5 to 10 million. Ano nakikita mo ngayon dito sa pwedeng baguhin in terms ng pagtakbo? Kasi nakita mo na Malupit yan, kuya. nag-cover na tayo sa maraming mga eleksyon. Ano? And alam na natin yung iba't ibang mga dynamics ng papaano ang magpakilala, etc. So ano ang nakikita mong dapat baguhin dito? Ang dami. Talagang yan yung isa sa mga unahin ko din, electoral reforms. Kasi na-realize ko na yung politika pang mayaman. Hindi totoo na marunong kang bumasa, sumulat, kakandidato ka, gusto mo magsilbi. May chance ka manalo. Hindi totoo yun. Tsaka hindi, madideklara kang nuisance candidate. Hindi yung pagka nakita na hindi mo kayang, able to read and write ka nga. Pero paano ka, you have the capacity to mount a campaign nationwide. Sasabihin, hindi, wala. You don't have the capacity to mount your campaign nationwide, then you are a nuisance candidate. Para makontrol natin yan, nakikita ko dyan, kuya, pagka-file mo, automatic kandidato ka na. Hindi ka na pwedeng sumimple ng mga kung ano-anong tarpaulin dyan na malaki. Merry Christmas, Happy Valentine, etc. Wala nang ganyan. Yung COMELEC na lang yung mag-decide. COMELEC na lang yung mag-decide na bigyan ng oras bawat isa. Kung halimbawa, debate. Kung halimbawa, guesting. I-require na lang ng COMELEC yung mga station. Total, may pagkakataon naman ng station to market from the private companies na willing sumuport dun sa mga ganitong klaseng programa. Educational to informative. So, may kita pa rin on the business side ng mga negosyante na may-ari ng network. On the other hand, nabigyan naman ng COMELEC ng equal opportunity lahat. Mahirap man o mayamang kandidato, kung sinabi ng COMELEC, tigfa 5 minutes kayo ha, huwag kayo lalagpas. TV exposure, debate, parang ganun. Kasi nagre-require, meron nga silang
regulation sa oras, 120 minutes. But it's paid. Kung prime time ka, 120 minutes, 30 seconds is magkano? Mahigit sa milyon. Hindi talaga kakayanin ng... Ako manggagawa ako pangkaraniwang manggagawa at pangkaraniwang kandidato, hindi mo talaga kakayanin yun. Malulusaw o malulunod ka doon sa ibang mga ads na ilalabas nila. So, Tapos yung mga mayayaman, talagang every now and then, nasa probinsyano. so ang mangyayari doon, parang magkaroon talaga ng maging klaro yung regulation para doon. Para equal lahat. Kung mahirap ka, di ba, anak ka na magsasaka, lumabang ka, may chance ka kasi makikilala. Parang sinasabi mo, dapat mandatory sa isang network na mabigyan ng chance lahat ng mga kandidato through the COMELEC na sasabihin nila, eto dapat meron itong slot na ganyan na hindi nila babayaran. Correct. Ang magbabayad. Equal exposure para meron naman kayong mga sponsors. pwede namang i-market Kayo na mag-market basta ibigyan nyo to ng chance na meron namang mga nagbibigay ng chance. Kaya lang. Meron naman. Doon lang sa gusto nila. May mga mababait. May mga mababait naman. So, Pagka gusto nila, pero pag ayaw nila, di ba? Ako dito kahit ayaw ko, basta gusto nila, di ba? I mean, I do not give my own opinion sa isang kandidato na ito dapat to boto or hindi. Basta, halimbawa, kaya nga inopen namin ito So, inopen namin. So, lahat. Kay oposisyon, kay administrasyon, kay independent or whatever it is, kay medyo mahirap kausap, kay medyo madaling kausap, medyo, di ba, parang, di ba, iba kasi. Meron kasing makakausap ka, may tama. Meron naman, makakausap mo, may mali. Hindi pa may ganun It's actually, may tama, may mali. Iba. Sa pagbabalik po natin, bigyan namin ng pagkakataon yung ating mga kababayan na makipag-usap kay Jiggy Manicad para malaman ninyo yung mga bagay na gusto ninyong itanong sa kanya, kung ano ang kanyang magiging kasagutan para kayo ay makapagpasya kung siya ba ay isasama ninyo sa inyong mga balota. Sa pagbabalik ng ating programa, ang Bawal ang Pikon! Sa programang Bawal ang Pikon! Salamat po, kasama pa rin natin si Jiggy Manicad. Siguro mapapanood nyo na nakasama natin kasi din to dati sa kabilang stasyon. Doon sa... Yan. Kaya dating broadcast journalist at dating reporter. Kaya kumbaga alam niya yung mga iba-ibang mga lugar at yung mga nakita nga niya mga issue. Kaya ngayon po tumatakbo siya bilang senador. Sa ating mga remote points, puntahan natin ang Santa Mesa, Manila, si Benito Quizon. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Santa Mesa. Tuloy po kayo, nandito si Jiggy Manicad. Ano po ang may paglilingkod? Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Mr. Jiggy Manicad. good morning po. Ito po aking tanong. Kung kayo po ay mananalo bilang isang senador, ano po ang inyong gagawin sa loob ng 6 na taon sa Senado upang tayo ay magkaroon ng realistic and effective solutions to address terrorism in any part of the Philippines? And what is your simple estimate of your cost-benefit analysis after 6 years kung bakit po nyo naisipang tumakbo bilang senador? Salamat po. Opo. Ang nakikita ko po kasi sa problema ng terrorism ay talaga hong kahirapan, kakulangan po ng edukasyon at kakulangan din po ng basic services. Hindi po magiging sapat ang military solution talaga dito kasi matagal din ho akong na-embed o napasama po sa mga military operation ng Marines at saka po ng Army Scout Ranger. So nakikita ko na bagamat kaya ho nilang talunin sa pamamagitan ng armas yung kalaban, pero yung ugat po ng problema ay naandun pa rin po. Magbi-breed lang po ng sama ng loob, ng sakit ng damdamin, yung mga labanan na yan at kung manalo military
lalo ho yung iigkas bandang huli. So dapat ho ang ma-address talaga dyan ay mapalakas ang sistema ng edukasyon sa mga areas na yan. Naniniwala din ho ako na importante po na maipakilala din talaga yung iba't ibang reliyon sa iba't ibang eskwelahan. Halimbawa po, Islam ay maituro din sa mga Catholic schools upang nang sa ganon ay magkaintindihan talaga tayo bilang isang bansa. Kasi bakit naman sa Malaysia nakikita natin na magkakahalo yung mga Kristiyano at saka mga Muslim. So pwede ho nating gawing tulay ang education para ho magkaintindihan ng iba't ibang reliyon, ang iba't ibang kultura, para ho, kumbaga, walang discrimination o walang maituturing na minority. Pare-pareho lang. Bukod doon, dapat ho ay maayudahan din sila sa kanilang farming techniques, yung mga pagtatanim, kasi sa Mindanao po ay marami naman talagang lupang nakatiwangwang. Pero ang kailangan po, ang nakikita ko dyan, ay maigiya sila na talagang magtanim. Kung hindi man ho yung mahirap na itanim na mga crops, yung talagang kailangan mong bantayan, mga palm oil, yung mga pag lumaki ay pwede ng pagkakitaan, rubber plantation, yan ho kasi itanim lang nila, lalaki na yan, i-harvest na lang ng mga tao yan. So turuan sila magkooperatiba, marami hong kailangan baguhin. Kasi ito nga ang isa pang problema doon, mga political dynasty and yung patronage politics. Na, halimbawa, isang mayor, sa halip na isaayos yung basic services, mamimigay na lang ho ng pera yung iba dyan. Gusto nila, sila yung amo. Yun ho yung dapat na mga maayos at mapalitan. Ngayon, doon po sa tanong nyo na cost-benefit analysis, ito po ba para sa personal na ano ko po? Wala po akong hindi ko po, to be honest po, hindi ko po siya tinitingnan ng gano'n na ano po yung mabebenepisyo ko base po dun sa cost na akin pong aabutin ngayong paglaban. More on, nais ko po sana talaga na magserbisyo at kung ako nga po ang tatanungin nyo, di ba, meron hong 200 million a year na allocation ang bawat senador. Ayoko hong mapunta yon. Kung ako tatanungin nyo, gusto ko sana ibalik siya sa treasury. Ang kaba ko lang, baka may kumupit. So, kaysa makupit ho siya, ang plano ko dyan, wag ilagay sa infrastructure, kasi dyan may kickback, ilagay na lang po sa mga ospital, iba-ibang ospital, sa buong Pilipinas, hati-hatiin yon para nang sa ganun, lahat po ay makinabang. So, in terms of cost-benefit analysis, baka nga ho, yung cost may damage pa sa akin. Dahil kailangan kong umalis sa aking trabaho. Pero, ang benefit ho nito ay hindi ho personal, kundi po nais ko na maging pangkalahatan po. Ayan. Pero, meron ka na bang, ilan na ba anak mo? Tatlo kuya. Tatlo. Ilan ang taon na yung bunso? 973. 973. Medyo may paaraling ka pa rin. Hindi ka pa kinontra ni Mrs. dito sa gagawin mo na to na sabi siya, Jigs, ano naman ang naisip mo na yan? Nung, of course, Hindi ka ba inaway? nung una kuya, pero parang na-realize niya na meron talagang panahon na kailangan mo mag-serve. So, naiintindihan naman niya. Paano mo kinumbinse? Nilambing-lambing mo lang? Hindi naman, mahabang usapan, taon din. Ibig sabihin, parang matagal na usapan din. So, you've been planning for this for quite some time Actually, kuya, hindi. Ang is may offer as early as 2004, local politics. Dinideclare ko yan sa network para di naman nila sabihin na papa-float ka lang nagpapapresyo ka lang ng kontrata mo. Hindi. So, 2007, meron pa rin. 2010, meron pa din. Hindi ko yan pinapansin lahat. Then, finally, dumating sa point na, paano kaya kung 2019 lumaban? So, usapan lang, ganun. Pero, wala talagang solid na
ito, gantong taon, lalaban. Walang ganun. Pero may inclination ka na talaga sa politics. Hindi rin eh. More on yung talagang nakita ko lang talaga. Sa family, wala. Meron ako uncle dati, board member, pero hanggang doon lang yung... Yung mga manikad na kilala ko, sa music magagaling eh. Marami akong kakilalang manikad sa music magaling. Ayan. Tingnan natin ang San Pablo, Laguna. Jiggy, itong Taga dyan ako. Okay. Si Luz Belen. Hanggang ngayon ba doon ka pa nakatira? Sa Kalihan. Okay. Magandang umaga po. Andito si Jiggy. Good morning po, Mr. G.G. Manikad. Morning po. Ano-ano po ang mga benepisyo na aking naangkop at kapakipakinabang sa mga mamamayan ng San Pablo City, lalo-lalo na sa mga senior citizen at sa mga kabataan? Opo. Unang-una po, unahin po natin yung lungsod. Unahin po natin yung lungsod. Ang nakikita ko po kasing potential ng San Pablo ay talagang tourism po. Kasi tayo lang yung may 7 lakes na tinatawag. Kaya lang hindi ko lang po pwedeng tutukan mismo ang San Pablo lang. Kung palalakasin po natin yung tourism bilang isang nasa national position, dapat lahat po ng tourism sa buong Pilipinas. Pero natural na dapat i-push po natin yung tourism din po talaga ng San Pablo. Napakalaki yung potential niyan. Napakaganda pero hindi masyadong na-maximize. At nakita naman natin, pag nagkaroon ng parang fun run dyan o kaya po ay isang weekend na maraming tao, puro basura inaabot ng paligid ng lake. Tama po ba? Opo. Opo, nakakaawa. Ngayon, ang ano ko po dyan ay tourism sector po ang tatamaan po niyan. Pagdating po sa mga senior, hindi ako kontento do sa 20% na discount na binibigay po sa inyo. Kasi po, kung ang isang senior ay kumain halimbawa sa isang restaurant, tapos yung senior na yun, wala pang ngipin. Ano ba naman makakain nun? Tapos, di ba, ang liit-liit ng discount. Di laki-lakihan mo na para naman may pampalubag. Wala na nga ako nakain, lipat pang discount ko. Lakihan na natin yung discount. So, siyempre, tatamaan niyan ay yun din gamot. Importante kasi sa mga senior. Ayaw naman nating magkasakit kayo, pero sa senior po ay kailangan din ng mga maintenance. So, dapat mas malaki sana ang benepisyo na nais ko para sa inyo. And pabor ako dun sa mga mabibigyan ng pagkakataon kung mangyayari po yun na kung senior po, pwede pa rin kayong makapagtrabaho kung gugustuhin po ninyo dahil syempre kahit papano, di ba, minsan nakakainip din naman nasa bahay lang kayo, mas maganda meron din kayong additional income kung kaya nyo pa. Wala namang pilitan yon. At bukod doon, pagdating sa kabataan, dahil ako po ay nakapag-aral naman sa UP Los Baños bilang scholar ng bayan at bilang may allowance, isa po sa mga nais kong pagtibayin yung consistency po nung stipend para sa mga eskwela ng state universities and colleges. Kung meron budget, halimbawa ngayong taon na 40 billion para sa stipend ng mga estudyante, dapat yun ay hindi mabawasan next year at bagkus madagdagan pa. Yun yung babantayan natin kasi napakalaki yung bagay sa isang estudyante na meron siyang baon talaga. Kahit libre yung tuition, kung wala ka namang baon at pamasahe, hirap din ang eskwela. Naranasan ko yan eh. Totoo yun. Kaya sa amin, yung aming scholarship program na ginagawa dito sa La Verdad Christian College, libre lahat. Meron pa silang meal allowance. Laking bagay kuya. Kasi ang problema kasi doon, para lang din para lang sa medical mission kung minsan. Kaya tayo pag nag-medical mission, may kasama tayong diagnostics at the same time. Kasi sinabi ng doktor, kailangan mo magpa-x-ray. Walang pera. Doc, kaya nga ako nagpunta dito sa medical mission para makapagpatingin ng libre. Magkano x-ray?
tapos kailangan mo ultrasound, magkano yon? So, yung sinasabi mo, bali, libre nga yung tuition mo, matrikula or pag-aaral mo, paano naman yung pamasahe mo, pagkain mo, di ba? Hindi ka nakakain, hindi ka na mamamasahe. Yan, salamat po dyan sa mga taga San Pablo, Laguna. Puntahan natin ang Sunnybrook, Cavite. Oh. Magandang umaga po si Dr. Jerome Liasos. Tuloy po kayo, Doc. At nandito po si Jiggy Manikad. Good morning, Kuya, at kay Sir Jiggy Manikad. Ang tanong po ay ganito, ano po ang batas na maaari nyo na magawa para maiwasan ang exodus ng mga magaling nating doktor sa Pilipinas? At paano natin na kukumplement ang ating mga doktor na nagsiservisyo sa ating bayan? Opo. Ang nakikita ko po dyan ay hindi pa talaga batas, ano po, subalit more on pagkumbinsi sa ating mga kababayan doktor na magsilbi muna sa ating kababayan bago ho lumabas ng bansa. Kasi ang problema ho ay dalawang bagay ho ang pinoproblema natin dyan brain drain at saka ho yun talaga hong mawawalan na magsisilbi dun sa mga mahihirap na doktor. I think sa UP ho, ang nangyayari, UP Med, nire-require ho silang mag-serve muna. Doctors to the Barrio. Yes, bago sila lumabas, kung gugustuhin nilang lumabas. Pwede hong gawing polisiya yan, pero mas maganda ho kasi wag nating pilitin, pero mas iengganyo natin sila, ipakita ho natin sa kanila na yung pagiging makabayan ay hindi naman natin ikagugutom din. Mas natural ho, mas maganda. Ang proposal ko kasi dyan ay more on the long-term side. Unang-una, sa panig ho ng mga maliliit na estudyante, talaga turuan na sila ng values. Honesty, integrity, pagmamahal sa bayan. Nang sa ganun, pag lumaki po sila, ay talagang kapwa nila yung kanilang aasikasuhin. Ibalik ho yung GMRC sa mga eskwelahan. Nang sa ganun, nag-i-invest po tayo sa mga kabataan at yung pong sinasabi nyo na paglabas agad ng mga doktor abroad, ma-address ho yan dahil magkakaroon ho tayo ng generation na makabayan, makapilipino, at may pagmamahal talaga sa kanyang kapwa. So, initially, pwede ho nating ipakilala lang o konsensyahin, tawagin ng konsensya at damdamin nila para nang sa ganun ay magkaroon sila ng pakiramdam sa kanilang kapwa. Not necessarily isa sa batas natin. Mas maganda ho yan nanggagaling sa damdamin natin at nanggagaling sa puso at pusang loob din na gagawin ng doktor. At pangalawa ho, yung long term, i-introduce ho natin sa bata yung talagang GMRC, pagmamahal sa bayan, pagtuturo ulit ng pagdisiplinang tama. Nang sa ganun ho ay makakreate po tayo ng generation na hindi lang po corruption proof, kundi po talagang hitik na hitik po sa values. At meron po kayong pangalawang tanong? Ano pa yung pangalawang tanong? Sa mga doktor na kagaya nila. Ay, yung mga dapat to i-complement dahil po sa inyong pagsiservisyo. Kung kayo po ay nasa government sector at wala po kayong inatupag talaga kundi magsilbi sa bayan. Ganun naman ho talagang trabaho ng doktor. Nararapat lamang ho na may kahit papano may incentive man lang na makuha. Of course, di pa ho natin na determine kung ano po yung mga posibleng incentive na yan. Pero sa ngayon po ay yun po yung nakikita ko na isa sa mga feasible, isa po sa maaari nating gawin, incentive po sa mga talagang dito nagtrabaho at the same time nagbabayad naman ng buwis na naitutulong din sa lahat. So, ang nakikita ko po dyan ay tamang insentibo para sa mga totoong nagsisilbi sa ating bayan po. Okay, maraming salamat po sa inyo dyan, Doc. And this time, lalabas tayo ng Pilipinas, Jiggy. At puntahan natin ang mga kababayan natin na naghahanap ng iboboto nila sa Malaysia, sa Kuala Lumpur.
si Reginim Infornon. Magandang umaga sa inyo dyan sa Malaysia. Tuloy tayo at nandito si Jiggy Manikad. Good morning, Kuya, at good morning, Mr. Manikad. Morning po. Matagal na pong isa sa mga mainit na issue sa Pilipinas ang tinatawag na bias reporting ng ibang media na sinasabing may mga iba daw na reporter or even TV station nagre-report for their own benefit or the benefit ng politiko na pinoprotektahan nila do umano. Sa halip na sundin ang tamang pamamahayag para maghatid ng mga relevant information lalo na sa mga tao. Bilang isang batikang reporter, nag-a-agree po ba kayo na nag-e-exist talaga ang ganitong sistema? At may mga reporter o news authorities ba talaga na sinasabing nababayaran? At kung meron po talaga nito, alam naman po natin na malaki ang impact ng media sa moral ng mga Pilipino. May kapasidad kasi ang media na maimuldi ang paniniwala ng mga tao, lalo na doon sa mga least informed. Kung magiging senador po kayo, paano niyo po mababawasan kung hindi man totally na matatanggal ang ganitong klaseng sistema? Salamat po. Apo. More on internal issue po ito ng halimbawa isang network para ma-address po yung kanilang halimbawa personalidad na na-involve or nababalita sa ganyan. Naniniwala ho ko na dapat internal po ito at kinokol po nila yung atensyon para ma-direct yung pong direksyon ng isang personality, halimbawa. So, ang kailangan lang po dyan, ebidensya din na ito nabayaran at itong nabayaran na ito ay talagang ireklamo. At kung kailangan ipatanggal kasi bawal ho yan eh. Bawal ho yan. Nang sa ganun, ang matitira dyan, yung mga maayos at talagang patas na magbalita lang kung ginagawa lang ho nila yung kanilang trabaho. Talaga ho, yung binabanggit nyo po ay bagamat naririnig ko rin ho yan at usap-usapan, ang challenge ho dyan ay yung mismong ebidensya. Mas maganda ho sana kung talagang, halimbawa, na-entrap o di kaya ho ay nakuna ng CCTV na tumatanggap. Yun ho ang pinakamaganda dyan. Subalit, sa ngayon po ay, yan po, naririnig po natin yan, pero hindi po natin nahuhuli pa. Meron ho akong minsan na nakausap dahil may tumawag sa akin at gusto nang patayin itong certain personality na ito dahil di umano sa pagtanggap ng 2 milyon para sa isang interview. So, in-alert ko yung personality na sabi ko, hindi ka bibiruin yan, iayos mo yan, hindi ko alam kung anong katotohanan dyan, pero iayos mo yan kasi galit na galit sa'yo. So, yun ho yung isa lang sa mga parang first-hand experience na masasabi ko. Pero kung talagang tumanggap siya o hindi ko ho nakita. So, parang maraming ugong-ugong pero ang Hirap mahuli. ang ebidensya. But do you agree that there are those that are ACDC? Meron ko yan. Oo. Meron dyan. Yung attack and collect, defend and collect. Di ba? Meron. Yan ang tinatawag na hindi mga reporter, kundi collector. Oo. Salamat po sa inyo dyan. Salamat po. Sa Hong Kong naman tayo, Jiggy Sinil Alan Law. Ni hao ma. Dyan sa mga taga Hong Kong na ayaw ng may sabaw, kundi puro ni hao. Ni Ho. Good morning, Kuya Daniel and Mr. Jiggy Manikad. Morning po. Given the scenario na maging senator po kayo, ano po ang hakbang ninyo para malabanan ang paglaganap ng deep or fake video na may posibleng sumira sa tiwala at reputasyon ng isang opisyal ng gobyerno tulad ng presidente o senador? Opo. Ang dapat po dyan, at least sa Pilipinas, mapalakas po natin yung tinatawag na anti-cybercrime law. Kasi ho, palakasin ang training ng ating mga IT expert
Dahil kulang na kulang eh. Minsan pag pumunta kang PNP at may irereklamo ka sa cybercrime, sasabihin, naku sayang. O bakit sir? Hindi ko kasi alam gawin yan eh. Ang kagagaling lang dito ng Koreano na hacker. Sana inabot mo, pinagawa natin yan. So, alam niyo, parang it reflects na wala po tayong sapat na training, wala po tayong sapat na technical know-how kung paano habulin yung mga kriminal online. Dapat ho ay palakasin po yan, bigyan ng pangil, mas maging kumbaga impulsive tayo, mas magkaroon tayo ng demand sa mga social media companies, magkaroon tayong posisyon na hindi kayo pwedeng mang-abuso sa aming teritoryo kasi bansa pa rin namin yung pinapasok nyo, nakakapagnegosyo kayo mga social media, pero dapat meron kaming control kahit papano sa inyo. Kaya naming i-trace yung inyong mga fake accounts, may access kami kahit papano dun sa mga importanteng bagay para maiwasan yung human trafficking, yung mga scam, yung mga pag-post na mga scandal na yan, at kung ano-ano pang mga masasamang laman ng social media. So, mga pagmumura sa social media, trolling, kung ano-ano, fake accounts. Dapat ho yan, magkakasama lahat. Isang kumpul yan. Pero yan ho ay magagawa natin pag napalakas po yung anti-cybercrime law. Marami pa ngayon. Magulo ang kung ang MTRCB ay nuknukan ng higpit sa mainstream, makikita mo ngayon na mas matindi ang labanan sa social media dahil mumurahin ka ng diretsahan na, 'di ba, parang wala namang mukha kung sino yung nagmumura sa iyo. Open na open. Oo, na parang papuntay mo, ikaw kung nagmumura ka, punta ka dito mo ako sa harap ko murahin. Hindi naman mangyayari. Siyempre, marami malakas ang loob magmura pagka wala silang pangalan. Minsan i-create ka ng kaaway mo, hindi mo naman talaga kaaway. Pero ano ka ba? Kung magiging senador ka, boboto ka ba na hindi ma-renew ang franchise ng ABS-CBN? Kasi galing ka sa Channel 7 eh. Ako, kuya, naniniwala ako na dapat ma-renew sila. Kasi ang ano yan eh, meron silang kumbaga malaki responsibility nila sa mamamayan. Dapat pagpatuloy nila 'yon at yung pamamahayag nila ay magtuloy-tuloy. Of course, medyo nakakayanig yung balita na pag hindi sila ni-renew, pero I think dapat ipagpatuloy, bigyan natin ng kalayaan pa rin sa pamamahayag. So hindi ka na-endorso ngayon ni Duterte niyan? Kasi gusto ni Duterte wag i-renew eh. Ako para sa kalayaan ng pamamahayag. Para sa kalayaan ng pamamahayag, lahat magkaroon ng pagkakataon, parang makasamahan din naman natin to. So, internally, kaya nabanggit ko kanina, internally, kung meron mang mga pagkukulang o meron mang mga problema, ma-resolve nila internally. Pero yung parang sasagkaan mo totally, dapat meron talaga tayong kalayaan para sa lahat. Ikaw ba bilang isang reporter, dumating na ba sa point ng buhay mo na sinabihan ka ng management mo na patayin mo yung balita na yan? Huwag mo ilabas yung balita na yan? Hindi naman. May pagkakataon lang na parang may embargo. Kunin mo muna yung karagdagan dokumento para talaga airtight yung storya mo. Kasi ito, may butas eh. Kulang pa eh. Hindi pa tayo kumbinsido. So, and then later on, hindi na na-embargo na? Naere naman. Naere naman. Hindi naman totally nawala. Sa Singapore tayo, si Johnny Tan Jr. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Singapore. Tuloy kayo. Nandito po si Jiggy Manikad. Good morning po Kuya, good morning po Mr. Manikad. Morning po. Nabanggit nyo ang pagsusulong ng buffer fund para mapanatiling mababa ang presyo ng langis. Apo. Ito ay gaya ng oil price destabilization ng Pangulong Ramos Apo. na nahinto naman. Ano ang pagiging pagkakaiba ng isusulong nyo na buffer fund para hindi ito mapahinto? Saan ito kukuha ng pondo kung sakali? Salamat po. Salamat po. Ang nakikita ko dyan, di ba, katulad doon ngayon, may pinag-aawayan, 75 billion insertion.
sa pork barrel. Yun ho'y tapal natin, di ba? Nakikita na natin na hindi ma-approve yung budget, may 75 billion na pinagtatalunan, ipasok na lang ho natin dito. At least, kung maubos yung 75 billion na buffer fund, napakinabangan po ng mas nakararami. Hindi natin alam kung saan talaga napunta. So yung mga ganun nung sobra, nakikita naman nating sobra, ilagay na lang natin dito para mapakinabangan, maubos, walang sisiyan, naubos na, hindi na talaga kinaya. At least to naipreno ng konti man lang yung presyuhan ng, impact ng presyuhan ng oil sa atin po. So, magbalik OPSF. Pabor ako doon, kuya. Kahit preno kasi ang tinatamaan ho talaga, yung hindi po kayong mayayaman, mukhang ang yayaman nyo dyan sa Singapore yung poorest of the poor, yun nung alam nyo kumakain ng isang beses ang araw, maswerte na po kung may kanin sila. At kung may kanin man, ang ulam ay alinman toyo o kaya po asin. At kung may 5 piso sila, yung mga chicharo, yung mga pom-pom na nabibili na, mga chichirya, mga bata tayo nabibili natin. Ganun ho. So, yun ho ang tinatamaan ng talagang taas-baba ng presyo ng bilihin. Yun yung sana ma-address po natin. At the same time, yung pong 4-piece, yung 4-piece program ng pamahalaan, ako po ay naniniwala na dapat meron pong graduation ang tao doon. Pero bago sila mag-graduate, dapat meron po silang kaakibat na daladalang skill. Kasi hindi naman ho pwedeng habang buhay, yung taxpayer, nagbibigay po at nagsusuporta sa kanila. Kasi talo naman yung taxpayer doon. Dapat maturuan sila ng skill habang sila'y beneficiary para paglabas at pag-graduate nila doon, marunong na silang gumawa ng tinapay, gumawa ng kandila, maggupit ng buhok o kaya pumanahin ng basahan. Okay, salamat. Maluho pa nga to si Jiggy Pom-pom. Yung asawa ko, Kropik. Mas mahal kaya ang Kropik. Ang laki yun. Hindi nasa daan, di ba? Yung Kropik yung pom-pom, piso lang yun. Ay, ganun ba? Piso ba yung pom-pom? Hindi, kasi meron mga pinapang-ulam talaga yung mga ganyan, di ba? Ulam talaga siya. Minsan, api-api. Alam mo yung api-api? Ano yun? Tatapikin mo yung ulam yun. Tsaka kanin. Basta lumasa lang. Sa Seoul, South Korea naman tayo. Ito, maraming kimchi dito. Si Care Bowl. Ito, anong sa'yo? Annyeonghaseyo, from South Korea. Ito po ang aming tanong. Isa sa nasabi nyo noon na kung maluluklok kayo bilang senador, Apo. ay bibigyan nyo ng protection ang mga OFWs. Paano nyo po ito gagawin? Opo. Unahin ko po yung pag-address po dun sa tinatawag na kafala system. Yan po ay human trafficking, modern day slavery. Ang nangyayari po, halimbawa, Maguindanao, i-recruit po yung isang OFW na bibiktimay nila. Pagdating po sa Middle East, halimbawa, ay ibebenta naman sa employer. So, ang na-expect ko nung taga Maguindanao ay, ito na employer ko. Pero hindi niya alam, dahil binenta siya na parang kambing, $10,000 ang presyuhan, lahat nung bahay o lahat nung iuutos nung employer niya, dapat ho niyang gawin. Kung sinabi niya, maglinis ka ng 10 bahay isang araw, na ang bahay naman dun ay alam naman natin malalaki, yun ho ang kailangan niyang gawin at bubugbugin siya. Pag hindi niya nagawa, natural, sabihin siya, tamad. So, pag-address po sa kafala system, yung sistema na yun, kung kailangan pong magkaroon ng agreement sa host country, mas matibay na agreement sa pagitan ng DFA at host country, pwedeng internal, pwede yung dapat ay polisiya. Ang isa pa po ay, siyempre po, issue po ng human trafficking din sa ibang bansa. Kasi ho, sa experience ko, nung ako ay minsan nagpunta ng Hong Kong, may mga na-rescue kami doon na hindi makaalis doon kasi hawak ng sindikato. Sa Malaysia, meron ho akong na-rescue doon na biktima ng West African Drug Syndicate. Nakakulong sa isang condo unit, drug den, at tinitrain, lumunok ng droga para itawid sa ibang bansa. So yung mga ganong klase ho, dapat ay mapalakas natin yung agreement, country, government to government, at the same time,
dito sa Pilipinas, palakasin po yung mga batas sa anti-human trafficking at iba pa. Kasi yung human trafficking, garapalan na dati. Backdoor lang yan, Mindanao. Ngayon, nung nakaraang taon, may nahuli na sa may Bataan isang barkong mga itatawid sana ng Indonesia. So, ito po yung importante para sa mga OFW natin. Bukod doon, nakita ko ho na yung palang PhilHealth, pag kayo ay emergency case, hindi pala magagamit. Kasi meron akong kaibigan na inatake, dinala namin sa ospital, wala siyang pera, PhilHealth card ang dala, hindi pala siya pwedeng magamit. So yung mga ganung mga benepisyo na po pwedeng mapakinabangan, dapat ho ay maging katuwang ng OFW at naniniwala din ho ako na dapat ho ay may tinatawag na reintegration program para sa mga OFW. Kasi ho, may mga OFW na 25 years, 30 years nagtatrabaho abroad at pag uwi ho nila, natural, anong gagawin niya? Maraming pera yan, may retirement yan. Bibili ng bahay, bibili ng kotse, magbabakasyon, mauubos si retirement, inuman dito, party, celebration, kasi umuwi na siya eh. Ang problema, ano ho yung programa para sa kanya? Nagkaroon ho ba man lang siya ng training para hawakan yung kanyang pera ng tama at maipang negosyo niya? Kung walang-wala naman ho at babalik, ano ho yung pwedeng sapat at disenteng kapital na meron na nakalaan para sa kanila? Kasi tandaan nyo, kayo ho nagpapalutang ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan nung pagpapadala nyo, remittance tax, kayo ho nagpapalutang ng ekonomiya ng Pilipinas eh. Napakalaki ng share nyo. So, marapat lamang na mapakinabangan nyo yun. Mapakinabangan nyo yung share na yun pag kayo ay magre-retiro na. So, at least, reintegration program, pangkabuhayan pa rin ho yun, magtuloy-tuloy ho yung kabuhayan nyo. Kasi, ang nakikita ko dyan, ang isang OFW na matagal abroad, para ho yung i-orient mo ulit sa sistema ng pamumuhay natin. Siyempre, nag-iba na yung pamumuhay, lumaki na yung mga anak, may mga building na dyan, may mga ibang establishment na dyan. Kaya dapat ma-reorient at magkaroon po ng tinatawag na reintegration program. Pangkabuhayan pa rin po yun na para magtuloy-tuloy. So, marami ho tayong plano and ito naman ho ay nakita na natin base ho sa ating pakikisalamuha din sa mga OFW. Kaya hindi ho ito buladas, base din ho ito sa karanasan na ating nakita. Okay, salamat sa inyo dyan sa Singapore. At kumusta kayo? Korea. Korea, sorry. Kumusta kayong lahat dyan sa Korea? Salamat po. At puntahan natin ang isa ng point pa natin naman sa Grand Prairie, Canada. Si John Dagas, Canada tayo. Magandang hapon dyan sa Canada. Umaga dito sa amin. Tuloy po kayo. Nandito si Jiggy Manikad. Good morning po, Kuya Daniel at Sir JK. Good morning po. Mula po rito sa Grand Prairie, Canada. Ito po ang katanungan namin. Ito po ay tungkol sa agrikultura. Apo. Ano ho ba ang pwede niyong maibibigay na ayuda sa ating mga magsasaka upang masolusyonan ang pagbagsak ng rice production ng 50,000 ton nito lang nakaraan? Dahil ang Pilipinas ay isa sa lima na may downward production ng bigas nitong 2018 at saka 2019. Apo, unang-una po sa liderato ng Department of Agriculture, dapat ho talaga dyan ang inilalagay ay agriculturist o kaya po ay scientist. Kasi ho, pag naglagay ho tayo ng politiko dyan sa agrikultura, hindi ho niya makikita talaga yung totoong kalagayan o problema. Para ho kayo naglagay ng doktor sa Department of Justice, hindi ho swak, hindi babagay. So expertise ho ang kailangan para maibaba yung technology sa iba. Pangalawa po, gamitin po yung lahat ng available technology na andyan lang ho, mga pag-aaral sa UP Los Baños, Central Luzon State University, Tarlac State University, Benguet State University para sa gulay, at UP Iloilo para sa pangisdaan. 'Di ba? Marami yung technology at pag-aaral na naghihintay lang pong ma-maximize. Gamitin ho yung makapilipinong teknolohiya,
nababagay po sa atin na bilang isang bansa. Pangatlo ho ay tulungan yung mga magsasaka na magkaroon po ng subsidy. Magkaroon po ng subsidy sa diesel para po sa kanilang traktora, kanilang makinarya. Magkaroon po ng price cap sa tinatawag na farm inputs gaya po ng pestisidyo at abono. Sa madaling salita po, pababain yung cost na binibigay po ng magsasaka para siya ay makapagtanim. At mag-introduce po ng technology, palakasin po yun, lalo na yung hybrid rice technology. Kung kino-convert po yung mga lupa ngayon, kung ang isang hektarya mo dati ay sabihin nating ilang kaban lamang, sabihin nating 8 kaban lamang sa isang hektarya, halimbawa, sa hybrid technology pwede madoble, matriple ang isang maliit na area sa kanyang ani. So, ang sinasabi ho natin dito ay total support sa magsasaka hanggang sa farm inputs na tinatawag para ho mapamura ang production, introduce science and technology, research and development, at ang upo dapat doon ay hindi po yung hindi eksperto sa agrikultura. Kasi pwede mo nang harangin yan sa commission and appointments. Hindi ka qualified, wag ka na talaga dyan. So, yan po yung po pwede nating may tulong sa mga magsasaka. At the same time, hindi lang ho dapat natin tutukan ang bigas, tutukan din po natin yung area po ng palaisdaan o pangisdaan. Magkaroon po tayo ng technology para dyan. Yung bangus po sa dagupan, sinusubukan po nilang i-process yan para ma-export. Pero kulang ho ang suporta ng pamahalaan kasi ang hinihiling nila sa DTI ay mga freezer. Yung local government na nag-provide ng parang equipment sa vacuum packing at ibang mga pagpoproseso, pero freezer na lang ang kailangan nila po doon para masubukan naman nilang mag-export at saka sa local consumption. So, pangisdaan, kanin, pwede na tayo mabuhay nun. May isda na, may ulam pa. Pero, dapat din palakasin po natin yung, syempre, yung corn. At tutukan din natin ang magiging impact po ng Universal Healthcare Law sa mga magsasaka ng tabako sa Ilocos. Kasi ho, hindi to nakikita ng DA sa ngayon. 30-40 mil po na magsasaka ng tabako ang maapektuhan sa oras na maipasa na yung healthcare law. Yung healthcare law, tama ho yan kasi makikinabang tayong lahat sa libreng pagpapagamot. Wala ho akong kontra dyan. At kukunin pa yan sa mga buwis na galing po sa alak, syntaxes, alak at sigarilyo. Sorry sa mga naninigarilyo at umiinom ng alak, tatamaan kayo niyan. Pero ang impact ho niyan sa sektor ng mga nagsasaka ng tabako ay mawawalan ho sila ng pananim dahil mamahal ho, wala nang kukuha sa kanila. So, ngayon pa lang, dapat nagtatransition ng Department of Agriculture kung ano yung po pwedeng ipalit sa pananim ng mga magsasaka. Ang problema ho doon, sa Ilocos, naka-timing ang tabako sa panahon na walang tubig. Di ho kailangan masyado ng tubig. Ang problema, hindi yung nakaset up yung irrigation para doon sa ilang lugar doon. Kaya, ang daming adjustment na kailangan gawin at tulong para sa mga magsasaka. So, yun po yung mga tututukan natin base ho sa ating nakita at mga nakasalamuha din ng mga magsasaka, lalo po sa Nueva Ecija. Okay. Ayan. Maraming salamat po. At ayaw mo ba na ipalit doon sa tabako, marijuana? Hindi mo, kuya. Di ba meron na nga, hindi, pinag-uusapan kasi ngayon Legalize. yung paggamit ng marijuana sa, yung medical marijuana, no? Na magamit ito sa panggamot. Kasi napatunayan din nila na talagang nagagamit ito na bilang gamot. Kaya lang, ang worry nga lang lagi dyan, baka kung pinayagan mo naman, pati doktor mag-addict. Parang gano'n. Parang Pero anong stand mo dyan sa medical marijuana? Ako, kuya, hanggat hindi maliwanag yung polisiya sa management ng plantation, Oo. paano i-account, sino may-ari ng plantation,
anong amount yung lalabas sa plantation, yung lahat ng ganong detalye kasi baka mag-leak sa market. Kaya sinasabi, pabiro lang ho sinabi ni Kuya yun, pero po pwede mangyari yun. 'Di ba? Pero Tsaka di ba, yung nga mga shabu nare-recycle eh. Correct, Yun pa na legal talaga yan. legal na eh. Legal na. Wala nang masyado magmo-monitor niya. Mahirap yan. At yun ang kinakatakot ko na may problema tayo sa shabu, may problema sa ecstasy. Tapos papasok yung marijuana, baka hindi ho natin Baka hindi makontrol. gamitin sa medical eh. No? Opo, Talagang parang... pero yun ang isang malungkot lang na katotohanan. Sa halip na sana, dito sa mga medical breakthroughs na yan, yung mga nakikita na lumilitaw na pwedeng magamit, nahahamper kung minsan dahil dun sa pangamba mo nga Yes. na baka naman ito'y maabuso at napaka-prone talaga na ito ay mangyari na... Kuya, pag pinatuyo mo na yan, di mo na alam kung alin yung pang-medical o alin yung pang-addict. Oo. At tandaan ho natin na yung mga plantation ngayon sa area ng Kalinga o Benguet, yung malalayo, hindi ho naaabot yan. Helicopter ho ang pagpunta dyan. So, paano ho natin Mahirap. i-define Yung ibang plantation na para dito lang? Yes. Yung ibang nahuhuli nga ng mga plantation, sinusunog nila, pinapatuyo muna. Di baga nasunog. Addict. Kaya lahat na nagsunog, addict na rin. Oo. Ito ang ating FB reaction. May nag-like rin 401, may 184 nag-love, may natawan na 17, mayroong nag-wow na 12, may 5 nalungkot. Ba't kaya sila nalungkot? May 4 na, palagay ko, mga kasama mo reporter na iniwan mo. May nagalit na 4, palagay ko, yan? Ha? Kabilang just the same, maraming salamat Jiggy, pero bago ka namin pakawalan, mga millennial nating kasama, naghihintay nating Complete Me. Sa ating Complete Me, eto, pakibasa mo lang at pakikumpleto. Kapag po nanalo ko sa 2019 senatorial elections, ipinapangako ko na ako'y magsisilbi ng tapat. Hindi ko kukupitin ang buwis ng taong bayan at magiging tapat at maayos tayo na servant leader. Ang may papangako ko rin po ay kung ako po ay nakakausap nyo ngayon, kung ako nagre-reply din sa social media mismo, ganun pa rin ho ng may pagpapakumbaba at sapat lang na serbisyo o higit pa na serbisyo para po sa lahat. Oo. Salamat po. Nakita niyo sa amin yan, no? Pag ako nanalo, ganun, sabi ni Jiggy, makakausap niyo pa rin ako. Kasi nasanay din siya na pagka kumakandidato, madali niyang nakakausap. madali niya ma-interview. Pagka nanalo na, nahirapan na siyang hagilapin. Totoo yun. Di ba? Parang dati, parang nung tumatakbo ka pa lang, hindi ako mag-interview sa'yo. Saka totoo yun kasi nung may na-encounter akong ganyan. Nung tumatakbo siya, bumabati. Layo ko. Talagang kumakaway. May libro ko ha. Nung nanalo, nagkita kami sa lubong. Hindi ako pinansin. Grabe naman si ma'am. Nakalimutan na agad. Parang nakakalimutan na agad. Ha? Hindi. Talagang ganun. Nangyayari yun, di ba? Kita nyo ngayon, di ba? Di ba dito ngayon, halos araw-araw may guest tayo, di ba? Pagka nanalo na, tapos na eleksyon, ang hirap na imbitahan niya mga yan. Kaya samantalahin mo na bago mag-eleksyon. Oo, mga ganun. Pagka nanalo na, parang, hindi, busy eh. Hindi, maraming ginagawa. Hindi, busy siya. Oo, pero sana kahit na busy ka, ma-interview ka pa rin namin pagka nanalo ka na. Maraming salamat, Jim. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Senatorial candidate for 2019 elections, Jiggy Manica. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Yes, state!